Ayan na po, si Daddy D. May dala na pong tanglad. Ayan. Rami-rami ko pong hinanapan kanina sa palengke. Nag-ikot po ako sa palengke. Ang hirap-hirap pong maghanap ng tanglad. Yun pala mayroon dito nga palang tanimang harabas. Hugasan ko lang po muna at baka may mga ali-alikabok. Hugasan ko lang saglit. Bango! Bango-bango. Welcome back sa aming channel! Ang KKK by Jeng and Otep, and it's me, your Ate Jeng. Medyo hyper tayo ngayon kasi ang sarap na ating lulutuin. Medyo hapon na po, 4 PM na. Pang dinner na namin to kasi meron kaming ibang ulam kaninang tanghali. At nag-vlog din si Daddy D na nasa likod po ng camera. Ayan. Meron po kasi siyang pasalubong. Hipon, hipong maliliit. Medyo maliliit lang siya na hipon. Kaya naisipan kong bumili ng ingredients para doon sa ang tawag doon ay tinuktok. Sa Bicol daw, tinuktok. Pero ewan ko po kung anong tawag doon sa iba. Ayan, meron po tayong mga ingredients dito. Syempre yung gata. Ay, yung laing pala ko, yung tuyo ko nandun sa loob. Tapos, meron tayo ditong buko. Di ba? Kakaiba. Buko na gagawing ulam. Pero isasama natin yun sa hipon. Iga-grind po natin mamaya kasama ng ating hipon at ng iba pang ingredients. Ang ating iba pa pong ingredients ay ito po, meron po tayong siling green. Ayan. Meron po tayong sibuyas, 2 piraso. Meron po tayong bawang, luya. At syempre yung pampalasa natin, asin. At meron po tayong tada! Eto, dito po natin ibabalot yung ating tinoktok o yung ating giniling, ano ba yung ginrind na mga hipon at saka yung ating buko. Kaso, kaninang umaga pa po kasi ito, medyo naglukot-lukot na siya, natuyo na siya. Sigaw mo si Punglulay. Shout out po kay Papa P na talaga namang napaka-reliable sa lahat ng bagay. Nagtanong lang kami saan kaya tayo makakuha ng dahon ng gabi. Naku, meron pala sila sa kanila. Ayan, bumunot ng 2 puno si Papa P. Thank you so much, Papa P. Pero magagamit pa po natin to. Magagamit pa natin to kasi pagbabalutan lang naman natin. Di ba? Kasi kami naubos na yung gabi dito dati. Palagi rin kaming may tanim na gabi. Kaya lang, wala na kasi kami ngayon na lababo na yung ano tawag doon? Natatapunan ng laging basa. Kaya yan, wala na kaming ganyan. Dati kasi sobrang dami namin gabi. Ayan, syempre maghiwa-hiwa muna tayo. Kasi ilalagay lang natin to sa ating grinder. Mabilisan lang po ang grinding natin. Alam nyo naman, meron tayong grinder dito. Diba? Mas masarap po talaga dito sa ating area. Kahit pa medyo mataas pa ang sikat ng araw at medyo mainit, kahit paano hindi naman po kami ganun ka-affected ng ating heat index na napakataas. Mag-ingat po tayo and keep hydrated. Masarap pa matulog dun, ha? Masarap matulog. Mayroon pa kaming duyan dyan. Tulugan po yan ni Kulay. Actually, si Kulay ang gumagamit niyan kapag namamasyal sila dito. Diyan siya pinatutulog ni Ipman. Kasi syempre, masarap din yung naranasan ng bata yung mga ganyan. Ayan. Ano lang po natin ito. Himay-himayin lang po natin lahat and then iga-grind ng sama-sama. And meron pala kami ditong kamote. Baka nagtataka kayo, anong kamoting yan? Habang magbabalat po ako ng hipon, ito po kasing hipon ay babalatan po yan. At pagsasamahin sila kasi nga kailangan pino po. Pero kung meron po tayong alamang, yung pinong-pinong hipon, yung alamang na, hindi na yun kailangan i-grind. Pwede din po yun. Mas mainam nga po sana yun, yung alamang na yun. Kaya lang syempre wala naman tayo nun. Ito biyaya lang yan ng, ng Team Ilog. na ano ni Daddy diyan. Ayan, di meron tayong lutuin. Ayan po, balikan ko po kayo. Ilalaga lang po namin yung kamote din. Kasabay ng aking paghihimay. Para meron kaming meriendahan. Diba? Balikan po namin kayo.
Ayan. Dahil mas mabilis daw siya maghimay. Nabudol mo na naman ako eh. Nabudol ko na naman si Daddy D. Kamerahan kita ah. Paligtad ang nangyari eh. Yung kakamerahan lang ako, tapos siya pala yung magbabalat ng hipon. Ang liliit kasi. Ang liliit kasi. Idea niya yan eh. Maliliit eh. O, diba? Pero masarap po kasi yan. Yung maliliit, malasa yan. Panghalabos. Uwi niya panghalabos. Bakit rito to? Panghalabos daw. O, ayan. Gagawin nating tinuktok. Ano ba tinuktok na yun? Secret yan. Yan pong buko, hindi po natin yan mauubos. Kasi 2 buko to. Eh, meron po tayo ditong juice. Ayan. Ano yan? Sa malamig? Gagawin natin sa malamig. Pero wala ng asukal, dad ha. Siyempre. Bawal ako ng asukal eh. Ito yung sa'yo, wala yung sa amin. Hindi na, wag na. Saka matamis naman ang sabaw ng buko. Matamis yan. Kala ko ihahalo mo sa... lutuin mo yung buko na yan. Ito, kalahati lang. Ay, sabihin talagang may buko to? May buko talaga yan. Oo, kala mo ha. May buko talaga yan. Kasi konti lang naman yung hipon natin. Sakto yan, may buko rin. Ay, ba to ha? Kakaiba nga yan. Ang lasa kaya. At tapos ito po pala yung dahon ng gabi, yung laing. Ayan, isasama ko rin po. Kasi hindi naman po masyadong marami yung ating hipon. Kaya samahan ko na rin po ng laing. Ayan, mix ng tinuktok at ang laing. Ang makabagong laing. Ang makabagong laing daw, sabi ni Daddy D. Ano to? Bicol Express? Hindi naman siya Bicol Express. Okay, walang sili ha. Ay, sili yan na, yan o green. Saan? Oh, Siling pula hinahanap ko. Ay, hindi ako magsisiling pula, alam mo naman. Yung nakasalang ko doon, tingnan Ay, mo. sige nga, yung kamote. May kamote po kasi kami doon. Sabi, camera lang daw. Dami naman pinipuan. Ayan, matatapos na po ni Daddy D. Konti lang to. Pinangatawanan niya na po. Parang kamali ata ang pwesto natin ngayon ha. Pinangatawanan na po ni Dapat Daddy sa D. akin yung camera, sa'yo to eh. Baliktad ah. Wala na. Ito lang yung buko natin, yung bali isang buko. Tapos nilagay ko kasi dito yung isa sa juice oh. Ano? Ako lang vlog, tuloy ko na. Ayan. Ituloy na kayo ni Daddy D. Ako na kaya magtuloy. Oh, okay na. Ayan po ang katas ng ating mga ulo ay pitpitin po natin ng konti. Mamaya isama rin po natin doon sa ating gata. Ayan. Ayan po, ilagay po natin dito sa ating grinder yung hipon. Kasama po ng ating buko. Konti lang po yung hipon pero maglalasa po yan mamaya. Kasi lalagyan naman natin ng mga pinitpit na dinikdik na ulo ng hipon. Saka malasa po itong maliliit na hipon. Sobrang malasa po yan. Tapos tigkakalahati lang po yung ilalagay muna natin sa grinder. Tigkakalahati lang po kasi ilalagay natin sa pagpapakulo yung kalahati. Ayan. Kalahati lang po. Tapos syempre lagyan po natin ng asin. O bakit nandiyan si Papa P? Ano ba ka na? Latapang! Tapon-tapong! Okay, lagyan natin ng asin para may lasa na po. Yan. Yung katas mamaya, yung gata, lalagyan din po natin ng asin. Okay. Tapos ito po ay hihiwa-hiwain lang natin mamaya. Hindi naman na natin i-grind para hindi naman sobrang anghang. Ayan, i-grind po muna namin to ni Daddy D kasi wala naman pong saksakan dito. Doon na lang po sa may loob para at least mag-grind ng maayos. Ayan, syempre nagawa natin ng paraan. Ating grinder. Sinama-sama ko na po yung tigkakalahati. Takot yung mga...
Ayan, okay na po ito. Okay na po yan. Tingnan natin muna. O, diba? May ano pa dito sa gilid. Lagyan pa gitna sa kalahati. Ayan, lagyan natin sa gitna. Palabas isang ano pa. Parang isang balutan lang pala to, Dad. Dalawang puno ang pinakuha mo ay. 2 puno pa yung ating ano. Pero okay lang po kasi meron naman tayong laing. So, sulit naman po ito sa sarap. Okay, okay na yan. Ready na. Okay na po ito. Para meron din tayong makapa na medyo buo-buo. Ayan. Kabango. Grabe, ang bango po. Ang bango talaga ng mga ingredients kapag may mga luya, mga spices. Ayan. Syempre, ang ating dahon, hugasan lang po natin ng kaunti. At nalapag na sa ano, lupa. Siguro 2 dahon lang yung kailangan. 2 dahon lang yung magagamit ko. So, doble-doblehin na lang po natin kasi sayang naman yung dahon. Okay na okay naman po ito. Kailangan talaga dahon. Hindi pwedeng aluminum foil. Dahon para may lasa. Kasi po itong dahon ay syempre kakaiba rin yan. Ano yan eh. Kasama na yan sa magiging ano luto. Laing na rin. Kaya nga naglagay ako ng iba ring dahon na tuyo. Kasi talagang laing na rin. So, hugasan ko lang po muna sandali. Ayan, game na po tayo. Ilagay lang po natin ang ating ano dyan, giniling. Medyo lakihan na po natin itong part na to kasi isa lang yung malaking dahon. Tapos balutin natin. Ayan. Ayan. O, diba? Ganun lang po yan kasimple. Ganun lang kadali. Pwede, itatali ko yung kanyang ano po. Sanga. Kung hindi mapupunit. Kung hindi mapupunit yung sanga. Ayan. Lagay natin. Talian na lang po natin mamaya ng sanga. Dapat po ang pantali dito ay tanglad. Kung may tanglad. Meron doon sa likod. Ha? Meron tayo? Ayun, meron po palang tanglad. May tanim ng haraboys. Ay, oo nga pala. Yung mga tanim nga pala. May tanim naman po palang tanglad. So, tanglad po ang ipang ano natin. Kasi dadagdag din po ng flavor ang tanglad. Added flavor din po yun. So, may tanglad naman pala. E di tanglad na lang po yung gagamitin natin. Wow. Ang sarap po na to. Sa totoo lang. Nakatikim na po ako na to talaga. Pero syempre, iba pa rin yung gawa talaga ng Bicolano kaysa sa gawa ko. Ang akin po kasing mga ninang. Shoutout po dyan. Kila Ninang Evelyn. Ninong Oscar namin. Mga Bicolano po yon. At sila po ay mahilig sa tinuktok. Sa akin po ay tinuktok-tuktukan lang. Tuktok-tuktukan lang po ito. Hindi po tunay na tinuktok. Oh, 'di ba? Sila po talaga pag gumawa, grabe talaga. Saka yung passion talaga ng mga Bicolano pagdating sa pagkain, grabe. Sobrang nakakabilib. Yung sukat, talagang sinusukat talaga nila yan eh. Parang si Ate Jean talagang pag nagluto siya ng sinuman, yung pong ano, yung parang sa atin ay sa mga Tagalog ay biko. Sukat na sukat talaga yun. As in, sinusukat. Hindi sa kanya yung tansya-tansya, hindi nila tinatansya-tansya. Sinusukat nila talaga para laging perfect yung ano, yung luto. Hindi katulad ko, laging patsyam ang mga sukat. Sila po hindi. Ayan, i-doble natin dito. Kasi sayang naman yung isang dahon. O diba naka-4 na maliliit na ano rin tayo. Tapos talian po natin ng tanglad. O diba? Oh. Oh, daran!
Ayan, oh, diba? Tapos may laing-laing sa gilid. Sarap. Ayan na po, si Daddy D. May dala na pong tanglad. Ayan. Rami-rami ko pong hinanapan kanina sa palengke. Nag-ikot po ako sa palengke. Ang hirap-hirap pong maghanap ng tanglad. Yun pala mayroon dito nga palang tanimang harabas. Hugasan ko lang po muna at baka may mga ali-alikabok. Hugasan ko lang saglit. Bango! Bango-bango. Ayan, talian na po natin para hindi naman magkalas. Oh, para hindi kumalas-kalas ang ating tinuktok. Diba, nakakatuwa. Meron tayong tanglad. Oh, napapakinabangan na ang tanim na tanglad ng haraboys. Makabang lang yan, talitsunan. Meron pala sila dyan. Madami ba? Hindi ko kasi nakikita sa likod eh. Ayan. Oh, added flavor po natin yung tanglad. Kasi parang luya din to. Pwede lang yung harvest ng tanglad dun. Ito ang piliin natin mahaba. Yan. Ayan. Parang pagbabalot lang po ng regalo. Tada! O, diba? Binalot lang rin natin. Ang ano rin, ang tibay din ng tanglad eh, oh. Talagang pang ano rin siya talaga, oh. Pambalot. Sarap nito. Imagine ko na agad yung lasa. Comment down po sa ating comment section, mga Bicolano po dyan. Talagang ano po, ako po ay nakakaintindi ng salitang Bicolano. Pwede nyo po akong bikulin sa comment section. Actually po nakakaintindi talaga ako. Hindi lang ako marunong magsalita ng diretsyo, pero nakakaintindi ako. Sa 19 years ko kasing pagtatrabaho na ang kasama ko ay mga Bicolano, nakakaintindi na po talaga ako. Yan lang po ang tuwang-tuwa nga ako at nagkaroon ako ng isang dialect na iba sa Tagalog na naiintindihan ko talaga. Na kapag ako ay pumunta sa Bicol, kaya kong bumili doon kahit hindi sila pumunta, kahit hindi sila magsalita ng Tagalog, kaya kong halimbawa bumili sa palengke or magtanong ng mga Sampol nga. hindi nga ako nakakapagsalita. Sampol nga. Saliwat. Hindi ano siya masiram. Diba? Ano masarap? Masarap. Wala pala sa kamampakan. Saliwan. Masiram. Tapos magayon. Maganda yan, maganda yan. Magayonon. Magayonon. O, diba? Ang asawang lalaki ay si Agum. Agum. Agum naman pala asawa, Agum. Okay, ang tawagan ni Ninong at Ninang Gom. Gom. Gom, ibig sabihin Agum. Diba? Tapos yung mga anak ay Aki. Aki ni Manay Bet. Mga ganon. Kaya ko po talagang makaintindi. Sa sobrang tagal ko na kasing nakasama sila. Kaya ko pong intindihin ang Bicol. Pero magkakaiba rin po kasi yon, yung Bicol ng Kamsur. Magkakaiba rin kasi meron din iba yung Sorsogon, iba rin yung mga Masbate, iba rin yung ano nila, yung tono, ay yung ibang words, ganon. Pero yung Kamsur, yun ang naiintindihan ko talaga. May ano kasi sila may dulas, may punto ba, may accent na ang hirap isalita, pero naiintindihan ko. Totoo talaga ako at natuto talaga ako ng Bicolano. Ayan, isa lang na po natin. Kala mo ang laki-laki. Ang dami-dami. Isa lang tayo dyan. Tig-isa lang po kami dito. Kaya nga meron akong added na laing ko. Pero dami naman akong gata, diba? Hindi ko muna ilalahat yung gata. Kukuluan natin. Pero pwede na rin namang ilahat yan. Kasi masip-sip ito eh. Meron din po kaming extra dyan na kukumama pa, diba? Kung sakaling magkulang. Pero hindi po yan magkukulang. 2 gata na po yan eh. Ayan, isa lang na po natin. Doon po tayo sa Digatong o doon sa kalan po natin dito sa labas para naman mas added daw yung flavor. May smoky flavor siya. Wow, may pa-smoky pa tayo. Ayan.
ilagay na po natin ang ating mga binalot. Ilagay na po natin. Kahit po konti lang yan, ay the best po yan. O, sasamahan pa natin ng laing. Syempre, may laing pa tayo dito. Ilagay muna natin ang ating mga ingredients. Ilagay natin yung ating bawang. Pero meron na po yan, di ba? Meron na rin sa loob. Iba pa rin yung syempre yung nasa sabaw. Baka mailigay nito yung kamote niya na. Yung kamote namin po, muntik nang na-over cook. Ayan, lagyan po natin ng gata. Siguradong ang gata na to ay masusunog. Magmamantika. Ayan. Yan, lulutuin po natin sa gata. Lagyan lang po natin yan ng patis na pampalasa. Maya na po ito. At ididikdik ko pa kasi yung ulo ng hipon po dito sa natitirang gata. Diyan po natin ilalagay yung ulo ng hipon para malasa. Takpan po muna natin. Masyado lang malakas yung apoy natin, Dad. Babawasan ko na lang po yung gatong. Kasi alam nyo naman po, kapag kahoy, hindi natin basta-basta na kukontrol. Yun lang mahirap sa kahoy, hindi natin nakukontrol. Kaya lang iba rin po kasi yung smoky taste niya kapag ganyan po mga luto. Yan, takpan lang po natin. And then, ay, ilagay na rin natin po ito. Kalimutan ko pa. Ilagay na rin po natin to. Kasi matagal din yan maluto. Lagay din po natin sa ibabaw. Mamaya na natin lagyan ng patis kapag na ano po siya. Ihalo pa rin natin dyan yung ating gata na natira. Pipigain ko lang po doon yung ulo para maglasa. Yung ulo ng hipon. Dagdagan pa natin ng konting tubig kasi yun po ay kakanggata agad. O diba kakanggata? Dagdagan natin ng ano dito, ng konting tubig doon po sa mga ulo. Ayan, i-ano ko lang po. Pitpiting ko lang po yung mga heads. Ayan, ilagay na po natin yung ating katas ng ulo ng mga hipon na malasang malasa po. Ayan. Ayan. O, para po meron tayong ano dito. Hindi po muna natin hahaluin. Sabi daw po kasi nila kapag hindi pa ano yung dahon, huwag haluin. Hindi naman natin talaga dapat haluin yan. Grabe ang usok. Wala ka po yan. Hindi na po makatagal. Hipon na po, kain po tayong kamote. Ito na yung merienda namin ni Daddy D. Medyo ano nga lang muntik na nang na-overcook. Pero hindi, sakto pa naman. Sarap po. Ayan, idagdag ko na rin po tong ating nahuhuling gata para talagang magmantika na siya dyan. Pag kukulangin naman po kasi, meron naman po tayong extra dito na ano na naka-pouch. Ayan, para na pong ano ang sikat ng araw kasi ano na po, hapon na po talaga, pababa na ang ating araw. Ayan. Kasi sisip-sip po talaga yung dahon. Sumisip-sip po talaga yan. Ang bango-bango po. Sobrang bango. Lalagyan lang po natin yan ng patis. Tapos hintayin na lang po natin yan na maluto. Una po natin kailangan hintayin na maluto talaga dyan yung dahon. Kasi yung ano, mabilis naman maluto yun. Yung nasa loob yung nakabalot. Yung dahon po ng laing. Ayan, tingnan po natin ang ating gulay. Wow. Tingnan nyo naman po kung gaano na nagmantika ang ating gata. At yung atin pong dahon ay ano na din. Okay na din. Pero, dadagdagan pa po natin ng gata na nasa pouch. Kasi papatuyuin pa po natin to ng konti. Sakto na po siya Yung ating tinaktok. Tinaktok tuloy. Kamustahin naman natin. Hindi pa masyadong ano yung dahon. Konti pa po. Ayan, ilagay natin sa gilid yung laing para makita natin yung ating tinuktok.
tinuktok po natin ay hindi pa masyadong luto. Yung dahon sariwa po kasi yan. Ayan o, naglabas na yung iba. Napunit. Ay kasi yun yung medyo sariwa. Ay hindi, nasudsud ko yan siguro ng sandok. Ayan, takpan po muna natin. At mamaya-maya po ay lagyan natin ulit ng isang pouch pa. Tapos lagyan po natin ng patis. Patis na lang po ang kulang dito. Lagyan na natin. Magyari pang ngipin mo dyan. Ganun po talaga mga Pilipino. Silo naman. Mahilig mag, ano. Teka lang ha. Tikman mo muna eh. Baka, ano po eh. Yan. Super bango. Siyempre, i-try muna natin. Baka mamaya yung ating gata ay ano, hampok na. Sayang effort mo. Sayang effort ko. Pero ito naman po hindi basta-basta na papanis din. Subok na po namin yung brand na yan. Talagang pag may mga ano kaming nyog, yan na ang ginagamit namin madalas eh. Pag hindi kami nakakapunta ng palengke. Kasi pure na pure din siya. Ayan po. O di, nagkaroon pa ulit ng panibago. Tapos pagkatuyo niyan, pag nagmantika na yung Coco Mother, ayan na. Game na tayo. Ay, yung patis ko pala. Lalagyan ko na lang po ng patis. Ayun o, sa likod. May patis tayo dito. Patis ng haraboys. Sabi tayo punggay. Patis ng haraboys na po ito. Kasi matabang po siya. Yung loob lang naman kasi ang nilagyan ko ng asin kanina. Ayan, okay na po yan. Templado na. Ang sarap po. At medyo may kagat din ang anghang. Lumasa na yung mga ginayat-gayat natin. Ayan! Pagmamantikain lang po natin ang gata and then finish na po. Yun lang, ganun lang po kadali. Konti-konti lang po, hindi masyadong malakas ang apoy. Pinabawasan po kasi namin ang apoy para hindi masunog talaga yung gata. Ayan po, inabot na po kami ng dilim. Hinintay po namin umilaw na yung ating ilaw dito. Kasi po talagang matagal po talaga, slow cooking po talaga dapat yung ating tinuktok. O, diba? Saka kahit po ang laing, talagang ganyan po ang pagluluto. Pero luto na po ito, tingnan nyo naman po. Super duper. Pero dapat po ito tuyong-tuyo eh. Pero pwede pa naman natin itong tuyo-tuyuin. Kaya lang, tikman natin yung ano, yung nawarat dito. May nawarat kasi dito. Ayan o, tikman lang natin po ng konti. Yung mismong loob. Yan. Siyempre para may tikiman time tayo. Pero kailangan po, patuyuin pa natin yan. Pinag-anuhan ko na lang po ng baga. Hindi na po namin inaapo yan, may baga po. Para hindi naman masyadong masunog na ng tuluyan yung ilalim. Pero papatuyuin pa po natin yan. Walang pa ako ng kutsara, wait lang po. Tikman na po natin yung pinakabuko at saka yung ano, yung hipon. Ang sarap ng buko. Pwede pala itong gawing ulam. Hindi po ulam yan. Ulam to. At least yung buko, kaya pwede palang gawing ulam. Sarap. Si Daddy din naman, patikimin ko. Sarap! Wala pa nga. Parang laing din pa siya. Parang laing din. Sarap. Pero lasang-lasang hipon at saka yung buko, no? Yung buko, lambot. Panalo. Ubus na. Naubos ni Daddy di. Ito po ay yari sa dami ng kanin. Ang ulam po na ganito ay makikanin. Yang laing po talagang makikanin po talaga. Ayan. Medyo ginabi na po tayo. Maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta sa aming channel. Sana po ay i-follow din po ninyo kami sa aming mga
Sa akin na lang po, sa aking Facebook account, Josephine Guansing de Dios, para po sa mga latest live updates. Ayan, maraming salamat po and God bless. And ingat po tayo, masyado pong mataas ang heat index sa maraming parte po ng Luzon. Especially po dito sa amin. O, sa Nueva Ecija, saan pa nga ba? Cavite, Laguna. Mag-ingat po tayong lahat. Maraming salamat po. Bye! Ganda na po, oh. Gabi na.